Hi guys, good morning and welcome back dito sa Entong's World Channel. So, dito update dito sa ating mga alaga sa province. So, shoutout sa ating mga subscribers and samahan niyo ako today. Lilibot ko kayo dito sa aking mini farm. Shoutout sa ating mga subscribers dyan, sa mga nanonood dito sa ating channel. Bale, i-update ko kayo dito sa mga alaga natin. And ang dami ng mga nadagdag dito sa ating farm. So parami yung ating alaga. Pero at the same time, syempre kailangan din naman nating magbawas ng alaga. So nagbebenta kami dito, mga alagang bibi, alagang manok. So sari-sari mga alaga namin dito, yung mga livestock meron din. And guys, proceed tayo dito sa ating mga Chabo Bantams. And dito na yung mga update sa kanila, guys. Ayan, ang pupogi nila. So ito yung ating Silver Virgin na nagkasakit before, and tingnan nyo naman, naka-recover na siya. Ayan, pumugi ng itsura niya. Ayan, tatago. Tapos yung katabi niya, yung ating Benjarong. Ayan, unti-unti nang nakukompleto yung mga buntot niya. So gumaganda na siya, and hintayin pa natin yung humaba kasi bata pa naman ito. Kapag nag-matured na ito, masasaba yung mga sickles niya. So ayan, quality itong Chabo natin na ito, galing sa ating mabait na kaibigan. And dito naman sa left side, ito yung ating unang produce dun sa first batch na Chabo natin dati. So Bangri line din ito, galing sa Thailand yung lahi. And ayan guys, so light Benjarong naman yung kulay niya. So ayan yung difference, merong light Benjarong, merong dark Benjarong. So ayan yung itsura niya guys. Mas bata nga lang to. So kapag nakapag-molt na yan, kapag nagpalit na ng balahibo, mas lalo siyang gaganda. And dito sa tabi niya, andyan yung ating black mottled na kakarel. Lapitan natin. Ayan. Pinaka unang produce natin doon sa black mottled na nakuha natin before kay JB's Mini Backyard. So ayan na yung unang kakarel natin dito. Ayan, makikita ninyo yung buntot niya, nag-bolt na siya, tsaka tumutubo na rin yung mga sickles niya. So ayan guys, so hindi pa masyadong makikita yung mga nila, yung kagandaan nila kasi nga bata pa sila. Unlike dito, patubo na oh. Ayan guys, tignan niyo yung tail niya. Makita natin. Ayan, para makita ninyo yung tsura ng ating Benjarong. Ayan. Ayan guys. So, kumpara natin, ayan. Ayan. Yung difference ng light Benjarong tsaka dark Benja. Grabe oh. Oops, away sila. Ayan guys. Lagyan na natin dito at baka masugatan pa yung mukha nila at masira. Next guys, dito tayo sa ating breeding pen, which is dito na natin sinasalang yung ating dark Benjarong kasi gusto nating paramihin yung ganyang color. So nag-set up na tayo dito ng itlogan. Ayun, makikita ninyo nandun na. Ito yung dati ring kulungan nung una nating breeder na dinaga. So yun nga, naglagay na tayo dito ng screen para hindi na makapasok yung daga, and to make sure na hindi tayo maalalagasan ng alaga. Kasi sayang din guys kapag nag-aalaga kayo ng mga ganitong klase ng fancy chickens tapos unahan lang kayo ng daga. So useless. Kailangan maayos yung ating kulungan. And dito sa katabi niya, ito yung kulungan ng ating cochin ball. So hindi pa natin napakita. Doon nga pala sila. So guys, ito yung ating cochin ball. Ayan. Yung frizzle ang balahibo. Nakahiga. Hindi siya masyadong kita. Patayuin natin. Ayan. Ayan guys, cochin ball, bantam. Maliliit lang sila guys. Hindi sila ganun kalaki. So, ang itsura nito kapag nag-mature na, medyo sila, mas bibilog pa. Kasi nga kaya nga tinawag silang cochin ball kasi yan yung shape nila. Meron ding isang klase nito, yung hindi siya frizzle, kumbaga yung balahibo niya smooth lang, hindi siya ganyan na kulot-kulot. Ito kasi kulot-kulot yung balahibo. So kapag may budget ulit tayo, kukuha tayo ng isang pair para doon natin ibabanggay mga yan. Kasi nga turo din ni Sir Hamilin yung ganun, kailangan daw ibabangga mo yung frizzle na
cotton ball sa non-frizzle para mas maganda maging resulta. And guys, dito tayo sa ating ayan, tie cage. So ayan guys, so update sa ating mga palahi. Ito pa yung isang batch or second batch nung ating binread na medyo mailap lang siya guys. Ayan, anak din nung black mottled natin. So hindi nga lang ganun ka perfect yung comb niya kasi pansinin niyo, ayan oh, medyo sobra yung spike niya. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko sure kung pasok to 5 or 6. Kasi pagkakalam ko 4 to 5 pwede. Pero yung comb niya hindi siya ganun ka perfect. Pero yung ano naman niya, yung itsura niya maganda pa rin naman. Ayan. Tsaka ano siya, yung sword tail niya mahaba. Ayan oh. Ayan. Ito yung tatay niya. So ayan, tumutubo rin yung buntot. Ayan, pakita natin. Medyo ano lang siya, medyo mahina lang siya kumain. Actually kahapon nagpurga tayo kasi nga pansin natin dito sa ibang manok natin, hindi sila ganun kalakas kumain. Ayan. Ayan. Ayan guys. Oh, grabe oh. Kahit Thai blood lang ito, pogi pa din oh. Ayan oh. Grabe. Siga. Oh. Grabe, pogi. And guys, next dito may mga palahi rin pala tayo dito. Ito yung project color natin. Benjarong cross silver birchen. So, di ba nga last time wala pa tayong cock na benjarong. So, isinalpak muna natin dun sa isa. Ito na yung resulta. Actually, 4 to. Namatay yung isa, yung medyo darker color na na di ko sure kung birchen yun or pure black. Pero sayang pa rin, nanghinayang ako kasi gusto kong makakuha ng ibang kulay. Pero okay na rin kasi meron naman siyang naging resulta. Ayan guys, so yung tatlong mukhang benjarong na yan. Itong dalawa naman black mottled, dito yung natira dun sa third batch natin ng black mottled. So ayan, hindi kasi ganun kadali talaga mag-alaga ng chabo. Medyo maselan sila. Tapos dito walang laman kasi nandun sa pen. Next natin yung ating benjarong na hen. Ito guys, itong nasa right, ayan niya sa likod. Actually reject yan before. Kasi tignan niyo yung tail niya. Ayan, side tail siya. Tapos medium legs. Unlike dito sa isa, ito gagamitin natin for breeding. Ayan. Ito. Short legs, green legs, tapos ayan, yung buntot niya medyo buka na rin, agan na. So ayan, ganda oh. Grabe. Ayan, color na pararamihin natin. Dito naman guys, meron tayong white. So yung ano pala natin guys, yung white na nakuha natin before sa Pampanga, sad to say namatay yung cock. Pero good news pa rin, at least kahit papaano naging cock itong freebie before. So ayan, merong freebie na binigay yung pinagkuhanan natin. So ito na lang siguro yung gagamitin natin yan. Ayan, bata pa oh. Bata pa siya guys, hindi pa siya matured. Tingin ko cock naman na ito kasi yung palong niya yan oh. Pula. Ayan, so sana gumanda pa yan. Ang line pala niyan ay Sakunong and Bulatilan. Galing sa Thailand. So dito naman, meron pa tayo dito Cornish. Ayun pala guys, may Cornish pa tayong nakawala diyan kasi nga yung yung isang Cornish before medyo territorial pala, kaya yung dalawang kasama niya namatay na naman. So ayan, may Cornish tayo dito. Tapos yung mga asil, anak niya. Tapos meron pa tayo ditong isang black mottled. Medyo mailap kasi ito guys, yung lahi. Ito yung nanay ng black mottled na yan, galing kay Sir Yet. So lavender yung nanay, tapos kinross natin sa black mottled na na cock. So iba-back to mother natin yan para maglabas sila ng ganitong color. Kasi gusto rin natin ng lavender mottled eh. Yun. So next yan, mga lavender mottled pa rin. Mga long legs nga lang ito. So wala pa rin nakakabili kasi nga medyo malayo-layo yung area nila. And ang sabi nila, yun nga, parang gusto rin nilang dalhin natin sa Manila. Kaso nga lang problema guys, ang init ng panahon. Ang inaalala ko, pag sinakay sa bus ito, sa compartment ilalagay. Kaya next time na lang siguro kapag medyo malamig-lamig na yung panahon. At saka pag umuwi kasi tayo ng Manila ganitong hapon,
So negative, hindi natin siya pwedeng dalhin kasi bawal naman sa taas ng bus yan. Tapos ito pa guys, ayan yung mga natin yung mga budget meal lang tong mga to. Ayan. Yung tatay niyan yung black mattel, tapos kinross natin din sa Japanese bantam before. Pero mamaya may sisilip daw dito sa ating coop. Titignan nito. So nakabagsak presyo yan. Ayan guys, magpapakain tayo ng mga black mattel na hen. Actually, dami na nila ngayon, oh. Yan, guys. Yan, ang gaganda nila, oh. Ang cute. Grabe. Ang cute nitong mga black mattel talaga. Ito yung isa sa sa color na gustong-gusto natin sa mga chabo. Kasi ayan, oh, tignan nyo. Para siyang Dalmatian. Grabe. Ganda. So yun guys, yung mga gustong mag-avail dito sa ating coop, pinapaalala ko ulit, hindi siya yung ordinaryong bantam kasi may mga nag-i-inquire talaga gusto presyuhan mga 300. So luging-lugi naman tayo pag ganun. Hindi po ganun ang presyo nito. Libo rin po ang presyo ng mga ganitong chabo bantam. Kahit saan kayo mag-inquire dito sa buong Pilipinas, yung mga breeder ganun talagang presyuhan, lalo pag yung mga quality kagaya nito, yung pure Thailand, Bangayan. Ayan, mga pure Thailand. Siyempre iba na yung presyuhan yan. Medyo mabigat sa bulsa, pero kung gusto mo talagang quality, ipupush mo yan. So ito, mga black mattel naman natin, medyo mas mababa ng konting presyo kasi hindi naman siya pure Thailand. Ano lang to, Thai blood. So sa mga gusto mag-avail, pwede rin ako mag-release dyan. And kung gusto nyo naman ng budget meal, meron din naman tayong available. So ayan guys, ang gaganda, oh. Grabe, oh. Ang daming short legs dito guys. Yung mga palahin natin before, yun, parang ayoko nang ibenta tong mga to kasi gandang tignan nito pag yung madami talaga sila tapos papakawalan mo. Ayun, mas tatawagin mo sila na papakainin mo sila. Grabe yung gandang tignan. Ayun. Ito pa yung white natin guys, oh. Pure Thailand. Ito yung partner nung white natin before na yun nga, namatay. So hindi ko alam kung anong cause ng pagkamatay nun. Ayaw kumain eh. Siguro dahil sa init ng panahon. Sa mga nagbi-breed pala ng manok, problema din nila yung pag summer, yung heat stroke. Yan guys, oh. Tapang, oh. Yung tapang, oh. Grabe. Lit-lit ang tapang. Yan guys, mga alaga natin, oh. Yan, mamaya papakita ko rin pala yung mga alaga natin dun sa likod, yung mga bibi. Tatapang, oh. Lit. Itong mga hen pala guys, pinakawalan na natin kasi nga para mas gumanda yung katawan nila. And mas okay din yung ganito na exercise sila, unlike pag nasa kulungan lang. So yung mga kak, yan talaga kinukulong natin kasi mag-aaway talaga yung mga yan, magsasabong yung mga yan. Hindi sila gaya nitong hen, once na nagsama-sama na sila na grupo, hindi na sila mag-aaway. Sa una nag-aaway, pero sa bandang uli hindi na sila magsasabong kasi nga sanay na sila sa isa't isa. So ayan guys, oh. Ayan guys, ganyan sila kaliliit. Oh, grabe, ang gaganda. So bago natin end yung video guys, papakita natin tong mga livestock natin dito sa likod. So dito yung mga kambing natin, nandun sa likod kasi nakapastol. So proceed na lang tayo dito muna sa ating mga alagang bibi. So itong bibi, serpat nag-aalaga. Ayan, medyo naglimit kami sa alaga, pero lalaki nito guys, oh. Malalaki yung line nito. Lalo to, hindi pa kasi namin natitimbang ulit. So ayan, may mga itlog din dito sa itaas. Ayan, itlog. Ayan, may mga itlogan sila dyan. Yung iba ginagawang balot na airpot guys. So sa bibi naman, wala kang dapat problemahin kasi hindi sila ganun kaselan. And kahit pakainin nyo nga ito ng kahit anong klase ng feeds, hindi sila basta-basta namamayat. Unlike dun kasi sa Peking duck before, yung alaga natin, hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka daling alagaan kasi nga unang-una kapag kinakain mo siya ng mga ordinaryong pakain, mga organic, namamayat. Unlike dito kasi, kapag pakain mo kahit darak, mga banana trunks lang, yung katawan nila, nami-maintain nila, ang lalaki. Meron pa dito. Tsaka pag nag-alaga kayo ng bibi, importante talaga yung liguan nila. Kasi
Ano yung mga yan, waterfowl yung mga yan. Talagang mahilig sa tubig. So yun. Ayan o. Kahit summer, nakakasurvive naman sila. Ayan o, pasikat pa o. Nagpasikat pa o. Grabe, laki. So dito na lang muna natin tinatapos yung ating video guys, kasi napakainit talaga o. Tignan nyo, pawisan na ako kaagad. So sa mga subscribers nga dyan, shoutout sa inyong lahat. And sa mga bago dyan, huwag nyo kakalimutan, pasubscribe na rin dito sa ating channel. And mag-comment na rin kayo kung tagasan kayo, kung meron din kayong suggestions. And kung may shoutout kayo, pwede rin naman. So yan, kita-kita tayo next vlog guys. Ingat po kayo lagi, God bless, and happy farming po sa inyong lahat. Bye bye!